Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May mga Pilipinas, may mga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag utob sa panabutan sang amon pagserbisyo. Higaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag katiya sa katuhuran. Maayong aga, good morning sa inyong atanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kondisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano kita karoon sa Lunes o kuna Martes, Oktubre 7, tuwing 2025. Di ang labing unang Martes karong bulan sa Oktubre tuwing 2025. Sa kinanda mga ikaw po ninyo until 9:55 in the morning, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sugitang palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Himaras, kag Iloilo, subuman sa atong mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Sa atan naman sa isang bayan nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagaupod sa aton sining pagpangalagad on air and online. Ang pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa, mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo, subukan sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, in tayog sang 4.9 magnitude galinog ang Sipalay City sa Negros Occidental. Nakarecord sang 4.9 magnitude galinog ang Philippines Institute of Volcanology and Seismology Confivox sa Sipalay City, Negros Occidental, sining Martes, Oktubre 7. Ang linog mga biyahe ginakabig nga tectonic in origin kag balhag alas 8:04 sang aga. Nakarecord sang intensity 2 ang Iloilo City kag instrumental intensity 1 ang Bago City. Sunod sa sining linog mga biyan, ilayon man nga nagduwa ang mga estudyante sa FINMA University of Iloilo High School sa ila sining school building matapos ang nabatyagan nga pagtayog. I-check natin mga biyan sa Negros Occidental PDRMO kung kamusta ang ining linog. Nag-epekto sa siyudad siyang Sipalay.
gabi naman iya mga biyan ha sa Banwa sang Tuboso. Naka-experience man sang duha ka linog. 3.4 magnitude earthquake. Alas 7:56 sang gabi kag alas 8:05 sang gabi. Yang rason kung wala na isang klase subong adlaw sa Banwa sang Tuboso bangod sang sining sunod-sunod nga pagtayog. Antes sang linog kagabi mga biyan. May nauna ng linog na eksperensahan ang Banwa sang Tuboso as early as daytime kahapon. Ibalo natin ha sa koneksyon natin sa PDRMO sa Negros Occidental ang ila sining monitoring kasunod sa mga pagtayog nga na-experiensyahan sa palibot sa mga kabanwahanan kag syudad o sa nasambit iyang probinsya. May pa nga available ang linya sa atong sining mga abyan sa Negros Occidental PDRMO. Hindi ko magamuning ang mga sitwasyon mga abyan, no? Isa ni sila sa mga pinakasako sa pagbaton sa mga report gikan sa ila sining mga area of jurisdiction. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:10 sa aga. Tumataban mga biyan nga malabot ang atong koleksyon sa FIVOX Calaon Observatory. Kung ano ang ila sa iyang mga observation sunod siyang sining nanuhay-tuhay nga pagtayog sa Negros Occidental na makabig naton mga biyan nga kung tayo pang doon kasunod siyang pagtayog sa nagbigan nga simana ang magnitude 6.9 nga linog sa Bogo City, Cebu. Pero antes kita magkuha mga biyan sa update sa FIVOX, check naman ang update sa lakat sang panahon. Kay kahapon mga biyan, ang pila ka mga lugar sa aton sining rehiyon naka-experience sa pag-ulan. Kagkaina, as early as 6 a.m. may pila na ka mga pag-ulan nga na-record sa nanuhay-tuhay nga area sang syudad. Iba kaina no samtang nagapadulong kita biyahe dari sa syudad sang Iloilo. Talaga inulan man around 8 in the morning. So hibalo naton mga biyan ano ang kabangdanan sa sining mga pag-ulan kagaano kadako ang tsansa na mangin mainulanon ang nabilin nga inoras sang Oktubre 7. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:12 na sa aga. Nagib sa ato nga mangin topiko sa ato siling pagpangalagad subong iyang aga mga biyan anangin kadalagaan sang Central Philippine University Student Filmmakers sa bago gina natapos nga Pelikula Agrario 2025. Ang award yung mga biyan ginhiwat kagabi ginhingad lang kampyon ang pelikula nga ang pagtilipon sang damgo sang CPU. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 na sa aga. Sa silingang oras, kamusta ho nato ang ato siling mga abyan sa Negros Occidental PDRRMO, si Sir Brian Larry Senior, angot sila siling nangin monitoring kasunod sa mga pagtayog nga nabatsyagan sa Negros Occidental. Sir Brian, good morning.
Good morning, Sir JP. Subong man na sa tanan mo taglamati sa Radyo Pilipinas. Sir Val, kamusta ka mo? Especially in the past 24 hours, no? Mayara sa mga pagtayog, hindi lamang sa Sipalay, kundi subong man sa Banwas ng Tuboso. Correct, Sir JP. No? So kagabi, amo gini siya ang nagkapilagit, naggintayog siyang pagtinog ang Municipality of Tubuso, which nag-result siya sa suspension of classes para i-assess ang aton nga mga schools sa kung may damage bala ini, kung ang extent of damages nga natugas ang ini nga linog. And kagabi man, Sir JP, is mayara man kita na record sa nearby man nga mga LGU sa Tubuso, nakabatsyag man siyang pagtayog, subong na ni sa Calatrava, nakabatsyag around intensity 2 to 3. I see. And this morning, sir, may ara pagid sa pagtayog Sipalay City. Ka na-experience man diri sa syudad sa Iloilo. Yes, sir. So around 8:05 AM ni siya, no, nga recorded naton nga earthquake. So may ara man ta kagina pagit 6 AM. So ang aton man nga nakabatsyag ng mga LGUs, no, is ang Sipalay nakabatsyag intensity 3, Tinubaan intensity 2, intensity 1 naman ang nabatsyagan sa Valladolid, Himamaylan, Bago City, Kagiban, pagit nga mga malapit ng mga syudad kag Banwa, Sir Jake. Sir, while as we speak, may mga reported na bala nga damages, affected families, bangod sa sining mga pagtayo. So far, Sir JP, no, wala pa man kami na record na related incidents na tugas sinisang paglinog. So padayon kitag siya gihapon nga pag-monitor man kag maulat-ulat kita sa structural assessment nga i-conduct sa aton nga mga local government units. And clarify lang natin, Sir Bel, na na-mention mo kay Ina, there is already a cancellation sa classes sa bahin siyang Tuboso. Maybe no, sir, ang aside sa Tuboso, may iban pa nga LGU nga nagpatuman anay sa class suspension for the safety sa mga estudyante subong. So far, sir, Tuboso pa lang man nag-suspend sa classes nila as of this time. Sir, may we know ang ining pagtayog, is there in information or communication from PVOX explaining kung ini bala maangot naton sa pagtayog sa gihapon sa Bogo City, Cebu sa nagdikan nga simana? Well, sir, no, na bring up man na mo nga information, and according man sa ila, no, possible git kay nearby faults ang kaka-trigger once nga magsugod trigger ang isa ka fault, possible gid nga ang mga nearby man nga mga neighboring faults yaman matrigger man kag sunod-sunod na siya dayon, Sir JP. So we know you are already preparing, no, sa worst case scenario sang bulkan kandaon, and you've been preparing man sa epekto sa mga pagbaha dala sa mga makusog kapag ulan sa bahin, sir, sa linog, just in case we're not praying for this to happen, pero magtablo sir ang worst scenario man for earthquake. Ano kahanda ang Negros Occidental PGRRMO? Well, sir, no, na actually na preparahan naman na actually may ara naman ang probinsya siyang contingency plan for earthquake. So tanan naton nga mga response clusters, in case nga may ara gid necessary gid nga i-activate kag i-convene, automatic man na siya dayon nga magbinuligay ang aton nga mga response agencies. And aton man nga mga aton nga mga equipment, aton nga manpower, preposition naman in case nga kinahanglanon gid naton i-activate kag i-pang-deploy naman ni Sir Jake. Ayun. Sir, may mga appeal bala ang aton sini nga Negros Occidental PGRMO sa mga residente, because we believe, no, nga ang preparedness sa mga pumuluyo is already a big help para palikawan naton ang further damage nga dala sa sining mga pagtayo. So amo na gyapon, Sir JP, no, ang linog gid especially hindi ta gid ni siya ma-predict, no, kung saan o matabo, pero mabalaan naton kung diin nga mga areas ang pinaka posible nga maigo sang amo na nga linog, no, based man sa location sang aton nga mga faults nato, no. So amo lang nagihapon i-practice gid nato, no, ang mga safety protocols nato, which is tap over involved in times of earthquake, and mas maayo gid sa JP nga mag-participate man ang aton nga general public
sa mga simultaneous earthquake drills kay importante gid para sa aton man nga safety kag additional information, Sir Jay. Speaking of fault, sir, may mga identified kita nga mga LGUs dira sa Negros Occidental nga makabig most vulnerable sa linaw. Well, sir, no, ang pinaka notable gindi naton nga mga fault is ang Central Negros Fault. Ara na siya along sa southern part gid, so muna pirmi nga normal na lang ito ya nga maka-experience siya ang mga taga Sipalay, Hinubaan. So no, kung sila pa man kutunamon ang mga magnitude 3 to 5 ya ano na lang yan nila, no, ginakabing nila as normal kag doanad na to sila. Pero amo lang gyapon sa JP aside sa Central Negros Fault, no, may ara pagit kita iban pagit nga gagmay nga mga faults around Negros Occidental. So tanan gid Sir JP actually susceptible gid nga maka-experience siya sang pagtayog man sang duta. Ayun. Sir Brian, madamo nga salamat sa imo sining oras kag impormasyon. Lastly, ang imo sining panugyan sa tanan nga mga Negrense. Ayun mga biyan. Yes, sir. Sir, again. Sorry, sir. Nautod, sir. Ayun, sir. Sa mga kauturan nato ng mga Negrense, sir, ano ba na ang mga contact numbers kag ang imo sining panugyan sa tanan ng mga Negrense? Yes, sir. No? So, ginapanugyan namo, no, sa general public in case of emergency. Pwede gid kita ka-dial sa 911. And ang amon man ding official hotline number sa PDRIM Operations Center 0908 815-6586 dial ka mo para ma-assist mga muna. Inang aton man nga panugyan sa aton nga general public is padayon gid kita sa gihapon nga magpreparar kag padayon man kita gihapon nga mag-monitor sa official nga mga talatapan sa aton nga gobyerno paagi sa pag-asa for weather updates, earthquake, PVOX, and for overall, Sir JP, no, i-plug ko liwat amon Facebook page. Please like and follow Negros Occidental Operations Center para sa pinaka-latest nga updates regarding disasters man, Sir JP. Ayun. Sir Brian, for your time information, madamo gyud salamat. Stay safe kag padayon. Yes, thank you again, Sir JP. Good morning and along ka mo. There you have it, mga biyan, si Sir Brian Larry Senyor, ang Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRMO angon sa ila sininangin update sa nagkabo ng mga pagtayog mga biyan sa bayan sa Negros Occidental, si Palay City at the same time sa Banwa, San Tuboso kagabi. So maghalong gid mga biyan and to know sa iban pang information ay mo mag-follow mga biyan kag i-check ang social media pages ang Negros Occidental PDRMO Operations Center, ang Negros Occidental Operations Center. Or call 911 mga biyan sa kiyon sa emerhensya, mag-ilayon nga mag-report, magpalabot sa impormasyon sa aton sining mga local government units, DRRM office para mahatagan kamo sa kaigo man nga pagtabang. Alas 9:22 na sa aga. Sa atong pagpanumbalik, update naman sa katsang panahon kay panpang mga balita kag impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing news in my school, di na mapakwenta yan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines.
Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Senora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga sa gihapon nga pamatang mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ayan, may kantanan sa pagtayog na nabatsagan rin sa syudad sa Iloilo pasado alas 8 kay nasang aga. Agakuha kita sa report. Gikan sa itong loading nga si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lods, kamusta ang imo sini nga pag-monitor sa field? Yes, Lods, gipagwa no ang mga estudyante sa FINMA University of Iloilo nga mga estudyante no matapos nga nakabatsyag kita diriya sang intensity 2 sang sining linog ang aton nga Fibux Lods naka-record no sang 4.9 magnitude nga linog sa Sipalay City, Negros Occidental, pero kita diri sa Iloilo City naka-record or nakabatsyag sang intensity 2 and sa Bago City, Negros Occidental intensity 1. So pag ina Lods no pagpanaog naton sa jeep tingala kita nga ang mga estudyante sa FINMA University of Iloilo sa high school department or sa basic education department nila Lods ara sagwa gutok ang aton actually no nga Dalan Rizal sa Iloilo City at kiti ang aton nga Iloilo or University of Iloilo for the information sa aton nga mga tagpalamati mi ara ini sila sa main building sa tabok no sa Iloilo Central Market o kung sa tabok sa Niguba nga Iloilo Central Market. And kung maglakad ikaw Lods no few meters away dira na hamtang ang ilang basic education nga building or for those elementary and high school nga students, and diri no same sa aton nga building sa TTW nagmiara man diri no nga classrooms ang FINMA Iloilo pa iniya for our college students. So kaina pagpanaog nato dito sa Rizal Street Lods sa basic education nila nga building tingala kita nga madamo ang mga estudyante gipamangkon naton Lods ang pila sa mga estudyante kung bala nakabatsyag sila sa nga linog. So according sa ila may pila nga mga estudyante no especially ara sa 4th floor ang nakabatsyag sa pagtayo pero those siya nga sa dalom wala sila nakabatsyag. So gipamangkon naton ano kanselado ang inyo klase. According sa ila Lods gahulat pa sila no sa advisory sa ila man nga management kung bala kanselado ang ilang nga klase. Paglakat naton diriya Lods sa TTW building ang mga college students naman gimpagwa man sa ilang building. So may na-interview kita Lods nga isa ka manunudlo no and according sa iya wala pa sang advisory kung magapadayon ang ilang klase kag ginahulat Lods ang tagdumalahan sa TTW building kung bala safe nga makabalik ang mga estudyante diri sa building para nga ti maka-resume man sila sang ilang klase. Pila sa ilang Lods wala gid binabatsyagan and even ang mga tenants gani no diri sa aton nga building wala man may nabatsyagan pero kaina Lods 804 amo to ang na-record nato nga 4.9 magnitude siguro do precautionary measures Lods no sang aton man nga universidad
para nga ti ma-ensure nga safe ang mga estudyante nato sa high school kag sa college and even ang mga manunudlo nato Lods gipagwa ini sila sa buildings. Ayun. Pero Lods, wala man siyang information as to the previous nga earthquake, no? Kung may mga damages o kung mga cracks nga na-record sa bahin siyang University of Iloilo FINMA building. Yeah, so far Lods wala kita no sa may nakuha pa nga information no regarding sa damage no kay maduduman sa ato nga mga tagpanamati pagluntad sang linog sa September 30 ang ato nga alkalde nagpahayag ani Lods no nga magahiwat sang assessment sa mga buildings naton. So far Lods wala pa kita nakakuha sang information kung pala sa nagluntad nga linog sa September 30 may ara sang crack or any no nga damage nga na record sa University of Iloilo. Pero what I know, Lods, no, like for example, sa West Visayas State University, may nakita dito, Lods, nga existing na daan nga mga cracks, naglapad lang, pero wala sa mga major, no, nga mga damage sa school buildings ng WVSU. Dari sa dalan mapa, Lods, no, madamo siyang bulutuan, hindi lang di UI ang nagagamit. Makitaan man dari sa aton sining dalan, ang bulutuan sa San Yat-sen. Yes. Sa part ng San Yat-sen doon, sa paglabay mo kaina, may kasubo nga senaryo, ginpagwa mong estudyante. Paglabay nato Lods, wala dito sa mga estudyante nga ginpagwa. Even gani ang mga tenants no sa mga kalan-an diri, nagawonder nga nagwa ang mga estudyante. Even kita Lods no nagwonder kita kay personally wala kita yan nakabatsyag sa linog kainan no, pero ini siguro Lods para lang guro nga ti ma-ensure nga ti safe madamo daan ang mga estudyante sang UI no dito sa high school and even diri sa same building with us madamo sa mga estudyante kay pamangkot man naton ang isa ka manugbaligya diri no sa building kag sa nga nahabtang no sa second floor and according sa iya wala man siya may nabatsagan. So as of now Lods ginahulat na lang nila no ang recommendation man sang ilang management and at the same time ang recommendation sang building kung safe makabalik na no ang mga estudyante. Siyempre kung mga kabataan, unlike sa UI, mostly sa mga nag-tiner diri mga college students. Yes. Sa bahay naman niya sa San Yat-sen, mga preschool to senior high school. Yes. So medyo mabudlay i-manage kung ipapagaon man ang mga estudyante sa elementary, especially nga madamo man sa mga estudyante sa ila sining nga bahin. Update lang no, ang Capitol kag City Hall negatibo, normal na daw ang sitwasyon. Pero kung natin karon ang report gikan kay Janelle Baclay. Lods, madamo gyud salamat sa imong nga balita. Report gikan sa Iloilo City, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alas 9:36 na sa aga. Tunga naton nga makuha naman ang dugang mga update sa aton sining kaupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 na sa aga. Mag-check ita this time mga biyan. Update naman sa palibot sa aton nga syudad. Nagpadulong aton sining news team sa Kapitolyo kag City Hall. Ang hibaloon kung kamusta ang naging sitwasyon kasunod sa sining na record nga pagtayo diri sa syudad sang Iloilo. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuhaon naton ang live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Good morning, Jeff. Normal ang sitwasyon sa Provincial Capitol, anuman sa Iloilo City Hall. Sa biyag sang mga nabadyagan, no? Sa mga estudyante sa University of Iloilo. Normal ang transaksyon, wala sa may nag-evacuate. Sige-sige ang pagpamaton sa mga kliyente sa Iloilo Provincial Capitol, no? Ang aral lang itigina yung damo mga nanaog dara sa University of Iloilo. Pero sa City Hall, nakita naton nga tayo yun ang mga transaksyon kay wala sa may nagpalanaog Jeep sa biyak sang sining linog, no? Napadyagan dito sa may area sang Sipalay. So normal man sa aton paglibot-libot sa may syudad sang Iloilo sa mga mayor nga talanon at wala man gid sang mga tulagpo ng mga nagtitipon o kung nagpananaog sa mga tulagpo nga building as of now. Jeep. Ang ini Jen nga pagtayog inibala ang pagwa kung pagpalanaog sa mga building
both ini sa City Hall kag Capitol nga wala siyang may nagguluwa nga mga employees Jen. Wala, Jake. Wala. Dari sa may Capitol na ganito kita naman ko sa guards ko, Jeep na gano'n nagalino. Kaya wala pa. So do magluwas nga why may nagwa. Do why gidagalig Jen na kabatsag ang mga empleyado da. Why ang distribution ng DSWD dito, may policeman di sa dalong. Di pa man kota, wala man. Wala sang empleyado diyan na nagwa. Amo man sa City Hall sa may atubang sa City Hall sa why man sang namangkot sa traffic aid. Ito why man sa mga kabatsag. Pero wala kita kapalo, no? Dili sa may UI, may mga high-rise building man na sila. Kung sa ano nga paagi, kaya di namangkot matakagina sa mga estudyante. Ang iban daw wala mang kabatsag, siguro kasi may nag-singgit or something mo lang sila. Pero sa sunod naman niya sa magnitude, yan di niyara ang nabatsyagan kitman nga pagtayog somewhere in Negros Occidental. Pero diri sa Iloilo City, atong paglibot daw malaka atong nga nakitaan. Gito man ko tumanik wala kapalik kung naog nagpalit na sa opisina pero wala diri sa may bayan sa City Hall kag sa Capitol. Sa bagay dyan, ang ining senaryo daw hindi niya katingalahan, no? Kay gani sa opisina naton, may mga lamisa lang diyan, may mga certain part na diya sa aton sining opisina, makabatsyag kung isa sang pagtayog. Sa iban iya nga parte sa opisina, wala man sa may mabatsyagan. So do kasupo nga senaryo na guro nga although intensity 2 ang in-label dari sa aton, pero not all areas ang syudad ang may kasubong iya nga eksperyensya. Actually kahapon, James, ang hapon, personal, naka-experience makita sa gamay nga pagtayog, no? Dala sa aton sining building. Mga alas 2 sa hapon, no? Pero daw wala man gawas ang silingit nga, daw normal lang ang mga vibration. Hindi ginto man ka grabe ang habyot. So, posible siguro kasi may mga areas lang na mas mabatyagan ang pagtayog kag hindi tanan man ng mga areas kasi sa mga malapit-lapit sa mga fault line or something mo sila nga mga ma-explain sa aton sining people sa probably no kung naing natabo kay direct sa may bayan sa Capitolio sa aton pagtipot may eskwelahan di ang Don Baptist sa Institute Andre nakagi kita sa Iloilo Central Elementary School wala man sa mga ari sa Hall of Justice ngati amo ning mga crucial areas diri nga usually nagapananaog ang mga kliyente no pero diri sa may Don Baptist Institute ang mga kabataan di mga sige ang ilas niya nga klase wala na sa nakitaan nga mga movement sa pagpunsok-punsok santo sa aton siniya nga nakitaan diri sa may bayan sang city proper area check. So normal ang mga transactions bisan sa trapiko naton daw ka normal lang na diri sa may area sang city proper check. Particular diri sa may Capitolio. Ako nagaya diri gani bisan sa mapa na lang dyan, iti magluwa sa UI ang San Yatsen ang isa man sa mga bulutuan nga nangkang diri pero according sa aton sining kaupod nga si Marian wala man sang paguluwa sa mga estudyante ko we assume nga wala man ini nabatyagan sa pila ka mga estudyante sang San Yatsen. Oo, tiyara galit ang San Yatsen sa ingod naman. Pero panaog ka puro taga UI. Kakag nakabati kita gina sa tuwa ka mga maestra nabisan sila, nagahulat sila sa advice ng school authorities kung ano ang ida nga pagka hinuon. Kaya dito sila nagabase sa main ang main building nila dito sa Piak. So dito sila nagahulat kung anong advisories dito. Kaya di amo nang ilaman nga ipalapnag sila mga estudyante nga nag-stay naman yan dira sa atons niya nga building especially sa second floor, third floor, kaga fourth floor sang aton nga building. Oo. Kasi wala ta kabalo dyan kasi may mga advisory man sa ila kaina nga temporarily vacate the building kasi doon man sang bulletin again pagwa sang tibok. So kabay no matulid naton kung ano ka baskog ang nabatsagan nila nga pagtayog pero per initial reports naton kay interview it seems nga daw sila mismo daw medyo mahina-hina man lang ang mga nabatsagan nga pagtayog. Kaya tuloy ka, kung may amo man na natabo, Iloilo Doctors College ang nagkasubong sila.
subong University of Iloilo. Hindi daw mga eskwelahan sa Bungaw. Gani, no? Kaya ka, kasi may mga building nga daan nga medyo matulutaga, so hindi man na alapot sa fifth floor. Hindi natin matula tulad sa mga inaplan daw trauma effect sa minds and tao. Bisan lang isa mo lang yung maguyog kasi pamakaw mo madalagan ka kung naka-experience siya kasi grabe nga dito sa natingan ito nga inadlaw. Amo sila, may panic alert sa minds nga ito ng mga estudyante. Sa aton sila nga mga pumuluyo, hindi mo bisa mabasa lang mas nito. Nagtayo. Mo sila, kung sino tutupad mo, bisa nagkapamahaw, hindi na ito mag-inom tubig na dalaga na lang. Dugangan pa kasi mga sitwasyon. So, ari kita subong diri sa may area sang Wasyong lang sa Iloilo Chinese school man diri. Sa may Timbasa. Tawhay man diri. Wala man di siyang mga pagpunsok sa atubang gitsang pinakataas nga building. Garansa. Damo daw mga yaya nagapungko nagaulat sa ilang mga estudyante sa sunod. So wala diya nga kapatid. Ang mga elementary gani na yan ginauna ginabukas nga may mga linog pinapapila na diyon mga elementary mga magagmay kindergarten. Pero diri agyan ato ng Wasyong GM Basa ang mga ginikanan nagahulat sa ilang mga bataan yung manubugay naman dito tayo. Right, Jen. Madamo yung salamat, Jen, sa imong balita. Amo yung mga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, Mabian. Latest update kika naman sa aton sining akopdaran sa field. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo Patrol with Janelle Baclay kag Darwin Manikan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 sa aga. As mentioned earlier, mga biyan, ang madalagon ang pambato sa Western Visayas sa karon iyang tuig nga pelikula Agrario 2025. Ang nasambit nga pelikula Agrario, mga biyan, nagatuyo na mapakita kag mapalapnag sa publiko ang kabakod, kabudlayan kag kadalagan nga ginatubang sa aton nga mga Agrarian Reform Beneficiary and Agrarian Reform Beneficiary Organization sa dalom sa mga programa sa Department of Agrarian Reform. Ang pelikula nga ang pagtinilipon sa Madamgo sa Central Philippine University ang nanginhakot award sa nasambit iya nga pelikula Agrario 2025 Arbo category. Kuha sa nasambit nga pelikula ang pagkilala na Best Film kag Best Screenplay. Samtang mga sentralyan man ang nagbaton si ban pa nga pagkilala ka nga ni Rodmar Eli Ador nga giningadan nga Best Actor, Daisel Nicole Diaz bilang Best Actress kag Pete Marwin Tristeza bilang Best Director. Magawa sa mga estudyante sa CPU ginkilala man nga Best Actress sa ARB category si Erica Delgado sa Aklan State University sa ila pelikula nga titulo. Yari po matiyan natin ang mensahe ni Secretary Conrado Estrella III ang tiglikom siyang Department of Agrarian Reform sa iya pagdayaw kag pagpasalamat sa tanan ng mga nagpasakop sa 11 nga pelikula Agrario 2025. Balikan natin ang mensahe ni Secretary Conrado Estrella III. Yari mga biyan, at kinuha natin nga mapabati sa inyo. It seems may ara kita sa gina atubang trouble sa pag-play sa ila sining audio-video sa kahapon iyang adlaw. So, yari mga biyan, ang mensahe ni Secretary Conrado Estrella III, tigikom sa
Department of Agrarian Reform. Pelikula Agrario. Ako, maliwanag sa aking kaisipan kahit hindi tayo nag-uusap tungkol dito masyado, Asek Chinil. Dahil kuminsan, pag ikaw ang kausap ko, hindi na ako nagsasalita dahil ikaw salita ng salita eh. Pero nakikinig ako dahil ang galing talaga. Lahat ng sinasabi niya, pinapakinggan ko talaga. I am more of a listener than of a talker. No, masarap kasing makinig eh. Kaysa magsalita eh. Kaya pinapakinggan kita. Pero alam ko, gets ko kung ano talagang ginagawa, ang talagang tinutukoy ng pelikula Agrario. Unang-una, para malaman ng mga kabataan, malaman ng ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, kung ano ba talagang hayop ang DAR. Diba? Puro reklamo. Sabi nila, Department of Agrarian Reform. Yung iba naman sabi, Department of Away and Reklamo. Kasi puro kaso, puro away, puro reklamo. Yung iba naman sabi, Department of Amor and Romansa. Dahil ang dami natin na itutulong, di ba? Para yung mga lumahok kanina, nagpunta ako bawat lamesa, tinatanong ko, ano ba ang nagsilbing inspirasyon sa inyo? Paano nyo ginawa ito? Kayo ba ay nag-research? Aba, pinag-aralan nga nila kung ano talaga ang programa ng agrarian reform. Ngayon, dadagdagan ko lang ang konting pinag-aralan ninyo. Alam ba ninyo, nag-umpisa ito noong panahon ng ama ng ating mahal na Pangulo, ni President Ferdinand Marcos Sr. Na ang kasama niya noon, alam ba ninyo, hindi siguro nyo alam, na ang unang-unang kalihim ng agrarian reform, ang Department of Agrarian Reform, ay walang iba kundi ang aking lolo, ang Secretary Conrado Estrella Sr. Lolo ko yun. At naalala ko nung bata-bata pa ako, nung kasing mas bata pa sa inyo, at nung naging kasing edad ko kayo, mga kabataan, ay lumaki ako sa kanya tuwing umaga, tuwing kumakain kami ng almusal, wala kaming pinag-iusapan. Kung hindi, basketball, politika ng Pangasinan, at siyempre, pinag-uusapan namin ang Department of Agrarian Reform. Ito ay nag-umpisa sapagkat noong 1980s, noong 70s pa, ay nagkakaroon ng struggle between the Eastern and the Western ideologies. Nagkakaroon yan ng struggle. Lalo na dito sa mga masa, sa mga magsasaka, sapagkat maraming agrabyado na magsasaka noon. Mga tenants, lalo na sa taniman ng palay at mais, na sila ang nagpapawis, sila ang nagbibilad, ang may-ari ng lupa na napakalalaking asyenda na hindi naman talaga interesado, ang kinukuha lang nila ay ang ani ng mga magsasaka, ng mga tenants. Kaya kailangan magkaroon ng agrarian reform sapagkat hindi tama na pagkalawak-lawak ng lupa, kawawa ang mga tenant, kaya naisip ng ating yumaong Pangulo noong panahon na yon na ang mga malalaking hasyenda tungkol sa lupa, mga palay, taniman ng palay at mais, na itong mga tenant ang nagbibilad, nagpapawis, nagpapakahirap upang mapakain ang ating mga kababayan ay mabigyan ng sapat na lupa upang umunlad din ang kanilang buhay. Diyan nag-umpisa yan. Yan ang umpisa niyan. Pagkatapos, sumunod na administrasyon, ginawa na, isinali na lahat. Hindi lang ang kabayan mga biyan, sa bahayag ni Secretary Conrado Estrella III sa iya sining pagdayo ug pagpasalamat sa mga young filmmakers sa karon iyang tuig nga pelikula agraryo nga kompetisyon, isa ka film competition sa nasambit iyang
ahensya sa gobyerno, ang Department of Agrarian Reform. Samtang sa ibang pang balita, nagsugod ng mabiyan ang selebrasyon sa National Statistics Month diri sa Rehiyon. Ang kaundan kagang kaimportansya sa sining selebrasyon, bantayan mabiyan sa atong pagpangalagad buwas nga adlaw. For the meantime, wala kita sa oras nga nabilin sa atong sining pagpangalagad. Diri na gilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Oktubre 7, tuig 2025. Sa alan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones at Hero sa studio, Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025.